Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung nangyari kahapon sa TRICOM hearing. Biglaan na ipinalabas nila yung pulburon video na natutulog na nga, nakalimutan na ng karamihan. So, sa isa ring pangyayari sa Mindanao, biglaan din merong nanawagan na dapat magpa-hair follicle test si BBM. So, nangyari lahat yan kahapon. So, pinag-iisipan ko, ano ba itong dalawang pangyayaring ito? TRICOM showing pulburon video sa Mindanao, nananawagan ang isang grupo, yung Mindanao Transport Sector, Mindanao Transport Confederation of the Philippines. Kahapon nanawagan sila. So napapaisip ako, ano ba ito? Magkahiwalay na insidente or magkadugtong iisa lang ang nagplano? Okay? So unahin muna natin itong panawagan ng hair follicle test. Ito post ng Pulso ng Bayan. Hair follicle test kay BBM, hiling ng transport sector sa Mindanao. Na nawagan ang Mindanao Transport Confederation of the Philippines kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sumailalim sa hair follicle drug test bilang hakbang para sa transparency at pananagutan para sa bansa at bawat Pilipino. Matagal nang nanahimik itong issue na ito, yung hair follicle test, kasi last year pa yung pagpalabas ng pulburon video, I think July. So wala na, nabaon na sa limot sa sambayan ng Pilipino. Maliban lang 2 months ago, si Attorney Vic Rodriguez lang ang nag-challenge sa Pangulong Marcos Jr. na mag-hair follicle test. Bagay naman na sagot ng Pangulo, why would I do that? Kasi ang hamon ni Attorney Vic Rodriguez, public office is a public trust. So para once and for all ma-settle ng issue, para maibalik ang tiwala ng taong bayan sa Office of the President, magpa-hair follicle test ang Pangulo. Kaya lang, ang sagot ng Pangulo, why would I do that? There's no correlation, there's no connection between public office and hair drug follicle test. Ganon ang sagot niya. So, walang magawa. Ang taong bayan, nananawagan nga magpa-hair follicle, ayaw ng Pangulo. So, nagtataka ako. Opinion ko lang ito. Bakit nagkasabay? I don't know kung anong nauna, itong panawagan ng Mindanao Transport Confederation of the Philippines. I think nauna sila ng kaunti. Kasi yung pulburon video showing sa TRICOM, hapon-hapon na. Yung patapos na. Walang nag-akala na ganon. Kasi yung Fables Talakera, hindi man yun original na napatawag. Kasi na yun, Marcos vlogger. Dating DDS vlogger, kailan bumaliktad ang pananaw. Ngayon, sinusuportahan niya na ang Marcos at Romualdez tandem. Kaya kahapon, maraming nagtaka, si Sasuti, sabi niya, bakit inilabas ang pulburon video? Halos hindi ako makapaniwala na inilabas. At tunay nga, inilabas. Nung unang lumabas yan, July, doon sa California, mayroon pang banta ang gobyerno na ang maglabas ng video na yon is kakasuhan. Kasi nga, peke daw. Kahapon,
mismong ang House of Representatives na ang nag-allow na to be shown in mainstream live streaming sa covered by different networks. So ano ba yun? Kaya sino ba yung nag-post? Pambansang Dalaga ng Pilipinas, sabi, why Romualdez allowed the Pulburon video to be shown live stream in national TV. Nakakapagtaka. Ganon din si Teo Moreno, sabi niya na I think there is a big reason, malalim na rason bakit inalaw. Good luck BBM, sabi niya. Ito, opinion lang ito ni Teo Moreno. Is it a demolition job for BBM? Yan ang mga tanong ngayon eh. So, balik tayo sa ano ba itong panawagan ng Mindanao Transport Confederation at pagpapalabas ng Pulburon video, magkaakibat ba o magkadugtong o separate na insidente? Nagkataon lang na kahapon lahat na isagawa. So, sa ngayon, lumalakas. Binabasa ko yung comments kasi halos lahat na ng mainstream media, Philippine Star, Inquirer, TV5 at iba pa, nakapost na sa social media pages nila yung testimony ni Peebles Talaquera na yun nga, si Attorney Harry Roque daw ang may pakana. So, kung ang purpose nila doon sa pagpalabas para sirain si Attorney Roque, palagi ko wala na silang nasa Netherlands na si Attorney Roque. Ano pang magagawa nila doon? Nag-apply na ng asylum. So palagi ko ang main objective sa pagpalabas hindi si Attorney Roque para sirain. May mas malalim pa. At yun na nga, parang lumalabas mensahe ng isang nag-aambisyong presidente sa nakaupong presidente nga I'm watching you. So kayo, ano sa tingin nyo? Bakit nangyari lahat ito? Abangan natin ang mga susunod na kabanata. So mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel.